to live victoriously. We aim to live actually a daily Christian life that is victorious. Yung pwede nating sabihin na matagumpay talaga tayo. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yan. Paano nga ba talaga tayo mabubuhay na victorious, no? Kanina, shinare ninyo na you were able to overcome challenges in life because of the people, mga kaibigan, mga kasama sa church na tumulong. Pero sa ating buhay Kristiyano, there are battles every day, di ba? May mga battles tayo. And every day pwedeng pwedeng mabuhay tayo ng victorious o kaya talunan. Ngayon, we want everyone to be living victoriously. It is actually God's will, God's plan for us to live a victorious Christian life, no? Kaya lang ang tanong, papaano ba ako mabubuhay, papaano ba tayo mabubuhay na tayo ay victorious every day? So, yun ang pag-uusapan natin. May dalawa actually akong stage o steps that I want to share with you how we are going to live victoriously. Ready na ba kayo? Okay, number 1, in order for us to live victoriously, dapat we have to know these 3 primary sources of temptation. Kailangan alam natin na meron palang pangunahing 3 pinanggagalingan ng tukso na kung saan, alam niyo naman yung tukso, pag nasukom tayo dyan, nagiging talunan tayo. So, we have to know, there are basically 3 primary sources of temptation. Ano yun? Number 1, yung mundo, the world. Yan ang pangunahin o isa sa mga pangunahing pinagmumula ng temptation. Anong sabi sa Romans chapter 12 verse 2? Sabi po rito, do not conform to the pattern of this world. Ano bang ibig sabihin ng world na yan? Actually, yung world na yan, ang tumutukoy yan sa sistemang nangyayari dito sa mundo, no? Yung worldly system. At yung worldly system, ito yung paraan ng pag-iisip ng tao na hindi ayon sa sa kalooban ng Diyos. Ito yung kumbaga ito yung sariling diskarte natin kung paano tayo mamuhay sa mundo. Let's say, ang example nito yung halimbawa yung diskarte, no? Ako, diskartehan mo na yan. Yung mga paraan ng mundo, di ba? Yun yung kaisipan ng mundo. Ngayon, dito sa talatang ito, binabanggit sa atin ni Paul, no? Sabi rito, wag na daw tayong umayon sa takbo ng kaisipan ng mundong ito. So, yung mundong ito ay may sariling takbo ng kaisipan. At kadalasan ito yung kaisipan na dapat makalamang ako, dapat akong mauna, dapat ako ang bida, di ba? Ganon. Sa mundong ito, ang mga taong iniisip nila yung kung papaano sila sisikat, magkakapera o yayaman kahit may mga taong masasaktan o masasalanta. Nakanyo? Now, the Bible is actually commanding us to stop conforming to the pattern of this world. So, merong mundo, no? Yung pag-iisip ng mundong ito. In fact, sabi niya, how are we going to do that? Sabi niya, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Meron tinatawag na good, pleasing, and perfect will ang Panginoon. Pero paano daw natin malalaman yon? When we stop conforming to the pattern of this world. So, ang unang pinanggagalingan ng temptation actually, yung paraan ng mundong ito. Halimbawa, example, minsan nahuli ako nahuli ako sa kalye kasi nag-counterflow ako. Mali talaga ako doon. Nag-counterflow ako. Nangyayari to dito sa Ortigas Nag-counterflow ako kasi sobrang traffic. Tapos doon sa kabilang lane, nakita ko may mga dumaan na mga tao. I mean, mga motor. Nakamotor lang din ako noon So, ang ginawa ko, sumunod ako doon. Nung sumunod ako doon pala sa dulo ay merong pulis na naghihintay. So, ano nangyari? Nahuli ako. At alam nyo kung magkano ang bayad sa counterflow? During that time, 2,500 pesos. Ang tendency ko, nakita ko yung ginagawa ng mga tao pag nahuling ganun, kakausapin yung pulis, aaregluhin, lalagyan. Yun yung pattern ng mundong ito So, ang temptation ko, maglagay na lang ako, magbigay ako ng 500 pesos siguro.
Para nang sa ganun, hindi na ako maabala kasi may seminar pa yun eh. Tapos maabala pa ako, kunin ko pa yung lisensya doon sa City Hall. Tapos magbabayad pa ako ng 2,500. So ano ang temptation? Ang temptation ko yung maglagay na lang ako kasi ginagawa naman ito ng mga tao. Tama nyo? So there is a temptation kasi yun ang ginagawa ng mundong ito. Pero of course, alam niyo nung ginawa ko, hindi ako sumunod doon sa pattern ng mundong yun. Alam niyo ang mundo, isa yan sa yung paraan ng mundo, isa yan sa kadalasan na kung saan ay parang nagtutulak sa atin na gawin mo na yan kasi ginagawa naman ng lahat eh, di ba? O kaya may palusot naman. Nawa nyo? Sabi sa Psalms 119 verse 9 to 11, sabi niya, "How can a young man stay in the path of purity?" Sabi nito, "By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you." Sabi dito nung sumulat ng salmo na ito, "Panginoon, paano po ba ako mananatiling malinis, dalisay sa iyong harapan?" Sabi niya, sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga salita. Sabi niya, isinisilid ko o nilalagay ko sa aking puso ang iyong mga salita upang sa gayon maingat ko itong masunod at nang sa ganon hindi ako magkasala sa iyong kalooban sa Panginoon. So dito pinapakita na natin yung paraan ng Panginoon, yung kanyang salita actually is the one that helps us to stay pure in the sight of God. So ang unang paraan ng temptation sa atin, yung mundong ito, di ba? Yung mundong ito. Kapag nakikita natin, ginagawa naman lahat ng tao. Pero by reading God's word, our hearts will stay pure. Anong unang source ng temptation? Number 1, the world. Pangalawa ay the flesh, yung ating laman. Yung ating laman ay nagiging source din ng temptation. Hindi lang ang mundong ito. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, sabi, "Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart." Ano ang command sa atin dito ni God sa pamamagitan ni Paul? Sabi ni Paul, we have to flee what? The evil desires of youth. Nakuha nyo? Yung desires of youth which actually uses our flesh, yung ating laman ay nagiging source din ng temptation. Nakuha nyo? And we are commanded actually to flee, especially yung temptations that is in accordance to the flesh. Isa pang talata sa Bible, James chapter 1 verse 13 to 16, sabi rito, "When tempted, no one should say, 'God is tempting me.' For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person, Each person is tempted. How? When they are dragged away by their own evil desires and enticed. And then after desires has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, it gives birth to what? Death." Sabi, "Do not be deceived, my dear brothers and sister." Ano daw ang sinasabi sa atin dito? Sabi, wag daw nating dayain ating mga sarili, no? Tayo, kapag tayo ay natutukso tayo dahil sa ating mga makalaman na pagnanasa. So, yung laman natin, yung flesh natin, ginagamit minsan na way ng kaaway, para tayo ay itempt. So, ang mga avenues para tayo ay matempt, una yung mundo kasi ginagawa ng lahat ng tao, pwede ko na rin gawin, pwedeng sabihin ng taong ganun. O kaya, kasi nararamdaman ko may pangangailangan ng aking flesh, no? At dahil may pangangailangan ng flesh, quote and quote, sometimes people justify that. They allow sin to reign over their body. So, ang ginagamit ng kaaway, ang mundo, ang ating laman. Ano yung pangatlo? Ang pangatlo na source of temptation actually is the devil, ang demonyo. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 11, very very real. Sabi, "Finally be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take stand against the devil's scheme." So, you have to take note, there is
a devil scheme. Merong panlalalang, merong plano ang demonyo against the people of the Lord sa atin. Nakanyo, ang demonyo mismo, gumagawa siya ng mga scheme, ng mga patibong niya, para tayo ay silain. Kaya naman, ang sabi sa atin dito sa talatang ito, dapat magpakatatag tayo. Magpakatatag tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Papaano daw yon? We have to put on the full armor. So dito, gusto ko lang i-highlight na itong tatlong ito, ang mundo, ang laman natin, yung flesh, tapos ang devil, pag nagsama-sama lahat yan, malaking ano yan? Ang malaking kalaban. If we give into the world, sumunod tayo. Kasi ito naman sinusunod ng sanlibutan nito eh. Nagkakasala tayo. Kapag sinusunod natin yung laman natin, hindi kalooban ng Panginoon yung ating mga pinagagawa, nagkakasala tayo. Kapag sinusunod na natin yung mga sulsul ng demonyo sa ating isip, so tayo ay nagkakasala. And so therefore, itong tatlong ito, these are working against us, no, to defeat us with our spiritual walk. Gusto kayong tanungin, kayo, saan kayo madalas mahulog dito? Sa temptation ng worlds, temptation ng flesh, or temptation ng devil? Yung mga udyok sa atin, sa isip ng demonyo. Chapter 6, verse 12 ng Ephesians, sabi rito, ito, hina-highlights dito ni Paul, kina-clarify niya. Sabi niya, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. So, very true. Totoong-totoo, may demonyo, may kalaban, at ang nais ng kalaban, tayo ay mamuhay ng talunan bilang mga Kristiyano. Yan ang goal ng demonyo. Bakit? Kasi pag namumuhay tayong talunan, namumuhay tayo sa kasalanan, and so therefore you will feel guilt. Diba? Pag may kasalanan ka, guilty ka. And so therefore, wala kang boldness. Pag may kasalanan ako na nagawa, parang pinanghihinaan ako na maging bold sa pananampalataya ko. Kasi, aanuhin ng demonyo, sasabihin sa akin ng demonyo sa utak ko, yan, diba, kanina may ginawang kasalanan. And so therefore, falling into temptations, whatever, no, sa world man, sa flesh, o sa devil, falling into temptation actually diminishes our boldness and even our power to walk victoriously. So, paano natin mapagtatagumpayan ito? Kailan ma-identify natin? May tatlo tayong kalaban. Ang mundong ito, yung kalakaran ng mundong ito, yung laman natin, kasi makasalanan ng laman na ito. At pangatlo, yung demonyo. Nakuha nyo? Now, pangalawa, paano tayo magtatagumpay? So, na-identify na natin yung kalaban natin. Kailangan, i-identify din natin yung tamang strategy. And actually, we have to use the right strategy in our lives so that we will be able to live a victorious kind of life. Alam niyo sa Bible, in-outline sa atin ang ilan sa mga several important strategies that you and I can use so that we will be able to avoid sin. Pwede talaga tayong mamuhay na malaya sa kasalanan. Pero kailangan gamitin natin yung tamang strategiya. Ano yon? Number 1, the strategy of using the Bible and prayer. Alam nyo, yung mga disipulo, inobserbahan nilang mabuti yung buhay ni Jesus for 3 years eh. Si Jesus, nagpagaling siya, bumuhay siya ng patay, nagpakain ng libo-libo, lumakad sa tubig. Pero alam nyo, sa lahat ng kanilang na-observe, katangi-tangi ang itinanong ng mga disciple ay yung panalangin. At yun ang inas nila actually, yun ang hiniling na ituro sa kanila. Sabi sa kanila, Panginoon, turuan nyo nga kami mag-pray. Hindi hiniling ng mga disipulo na, Panginoon, turuan nyo nga kaming bumuhay ng patay. Turuan nyo nga kaming lumakad sa tubig. Turuan nyo nga kaming magpadami ng tinapay at nasda. Hindi ganun no? Although those are very marvelous acts of Jesus, no? Pero hindi yun ang hiniling ng mga disipulo. Ang hiniling nila actually is to teach them how to pray. So, ito yun, no? So, Luke chapter 11, verse 1 to 4. Sabi, one day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciple. So, Jesus said to them, so this is how you pray. Sabi niya, when you pray, say this, Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation.
pansinin niyo, no, yung prayer na na tinuro ni Lord sa kanila ay kasama yung lead us not into temptation. Let me ask you, why do you think Jesus included that words? Doon sa sa pagtuturo niya kung paano mananalangin ang mga disipulo. Sinama niya yun eh. Yung salitang, lead us not into temptation and deliver us from evil. Tama niyo? He basically taught, tinuruan niya yung mga disipulo na ipapanalangin niyo to, na wag mo kaming iadya sa kasalanan o sa tukso at deliver us, no? Pagtagumpayin mo kami o wag mo kaming ibigay sa masama. Bakit sa palagay nyo ganun yung tinuro ng Panginoon? Alam mo kung bakit? Kasi ang prayer actually has a great role in overcoming temptations. This is the very model prayer that Jesus gave us. Nakuha nyo? Ang Panginoon mismo, minodelo niya eh. So meaning to say, ang prayer ay may malaking role sa pagtatagumpay natin sa tukso araw-araw. Nakuha nyo? Of course, kasama dyan yung salita ng Panginoon. So the Bible and prayer. So that is the first strategy. Kanina binasa natin doon sa sa Romans chapter 12 verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but by the renewing of your mind. No? How do we renew our mind? By the Word of God. So, kung ang mundong ito pala ay may sariling patakbo ng buhay, diskarte nila, na kung saan yung ating mga utak na align dun eh. So, para mapagtagumpayan natin ang mundong ito, kailangan mabago yung natin, yung paraan ng pag-iisip natin. Paano mababago yun? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. And not only the Bible, but also prayer. So, we can pray pala every day and say, Lord, help me overcome any temptation that will come along with me, or today, that I will encounter today. Help me overcome those temptations. That can be a very good prayer for all of us. So pangalawa, anong strategy ang dapat nating gawin? Una, Bible and prayer. Pangalawa, strategy of fleeing from lust. Freeing from lust. How do we flee from lust? Well, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33 to 34, ang unang binigay sa atin, ang makikita natin na strategy dito is to flee from bad company. Sabi sa verse na ito, do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as you ought and stop sinning, for there are some who are ignorant of God. I say this to you, no? Naputol yung verse. Anyway, anong sinasabi sa atin dito? We have to do what? We have to flee or avoid bad company. Di ba? Sino yung bad company? Well, people that are actually leading us to sin. Dito sa verse na ito, nakikita nyo, ano daw yung danger? No? Ano daw yung danger pag tayo ay nakikisama sa mga hindi tagasunod ng Panginoon, sa mga hindi Kristiyano? Pag sinabi natin nakikisama, yung ways nila, no? Kinokopya na natin yung ways nila. So therefore, yung presence nila nakaka-influence na sa ating buhay, pagkatao. Ano daw ang danger sa mga hindi mananampalataya? According to this verse, it will what? It will corrupt our character. So, ang first step to fleeing from lust actually is to choose the right company or the right people that we will be associating with. Yung sasamahan natin. Sipin nyo, kapag yung kasama nyo araw-araw ay lasenggo, araw-araw lasenggo, linggo-linggo laseng. Sa loob ng isang taon, palagay nyo, magiging kayo? It's likely, malaki ang chance, magiging lasenggo kayo. Kapag ang kasama nyo ay chismosa, araw-araw, in-associate mo yung sarili mo sa mga chismosa. Araw-araw, nakakarinig ka ng chismis. After a year, magiging ka? Most likely, chismosa ka na rin. Kapag ang tao, ang kasama mo araw-araw ay mahilig magsugal, araw-araw, baka after a year, sugarol ka na din. Kapag ang kasama mo, o ina-associate mo yung sarili mo sa mga taong mahilig mag-green jokes, di ba? Mga green joke. O kaya mahilig manood ng mga
pornographic materials, o mahilig magkwento sa mga fleshly scenes, what will happen to you? It will influence you, and so therefore it will corrupt your character. So be very careful who are the person that we associate with. So yun ang unang step. May isa pa. Sabi rito, 1 Corinthians chapter 6 verse 18, flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. Ano daw ang kailangan natin gawin? When it comes to fleshly sin like immorality, these are sexual sins. Ang sa atin, ang utos sa atin ay to flee. Meaning to say anything that pertains to sexual sin. Ano to? Pwedeng ito ay, mga panoorin na malalaswa, mga kahit kwento o istorya. Meron nga mga pa-istorya, parang pa-drama, di ba? O kaya, yung mga taong mahilig makipagkwentuhan o ang kanilang takbo ng utak ay patungkol dito, we have to flee from them. Nakuha nyo. Kaya, may tao na, either lalaki o babae, may tao na kung saan nagbibigay ng motibo so that we will fall into that. Ang utos sa atin, actually, flee, takbuhan. Hindi sinabi na resist di ba? Because we cannot resist it. We can only be victorious when we run from it. Pag tinakbuhan natin. So, anong utos sa atin dito? We have to flee from lust. Okay? Now, ano yung another strategy for you and I to be victorious? Sabi, we have to resist the devil. How do we resist the devil? Sabi rito, submit yourself then to God. James chapter 4 verse 7, resist the devil and he will flee from you. Pag ang demonyo daw may mga binubulong-bulong na sa utak nyo, sa isip nyo, by the way, hindi lahat ng pumapasok sa utak natin, sarili nating kaisipan Kailangan we have to be very discerning. 3 ang pwedeng pumasok sa utak natin. Una, syempre, yung sarili nating kaisipan, di ba? Nag-iisip tayo. Minsan kinakausap natin sarili natin, di ba? Ano yung gagawin ko? Lalo pag nasa salamin ka, di ba? Nakausap mo yung sarili mo. Tayo yun. Pero may isa pang may another persons actually na nagbibigay din sa atin ng thought. Dahil Kristiyano tayo, ang Holy Spirit, the Holy Spirit actually speaks to us through our mind. May mga bibigay siyang insight sa atin, o kaya may papaisip siya sa atin, bibigyan niya tayo ng vision, bibigyan niya tayo ng word of wisdom. The Holy Spirit speaks to us. Pero another person that actually speaks into our mind is the devil. How do we know na kaisipan ito ng demonyo? Kapag yung kaisipan ay destructive, nakakasira na. Kapag yung kaisipan ay leading you to sin. Kapag yung kaisipan is suggesting to hurt somebody or to do any harm against our body or against somebody's somebody, no? Now, how do we resist daw? Paano daw natin i-resist ang demonyo? When we submit to God. So, it's easier to resist the devil when our lives is submitted to God. Okay? Ano ang mangyayari pag niresist natin ang demonyo? May mga binubulong-bulong sa utak natin. Lalayo daw siya. And we can even rebuke him. No? Pwede natin sabihin na itong masamang spirito na nagbibigay ng negatibong kaisipan, inuutusan kita, lumayas ka at wag nang babalik pa. Yeah, we can resist the devil. Now, 1 Corinthians 10:13, alalahanan tayo ni Pablo tungkol sa temptation na dinudulot sa ating utak ng demonyo o kaya sitwasyon na nilalagay tayo. Sabi rito sa 1 Corinthians 10:30, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is what? God is faithful. Matapat siya. Because of His faithfulness, what will He do? He will not let you be tempted beyond what you can bear. So yung mga temptation na dumadating pala sa atin, according to what we can only bear, yung kakayahan natin. Pero ito pang isang maganda. But when you are tempted, He, God, or the Holy Spirit, He will also provide a way out. Wow! So lahat pala ng temptation na pinapahintulutan ng Diyos sa atin, number 1, kaya natin yun. Kayang-kaya natin. Pangalawa, hindi lang natin kaya, kundi si God mismo ang magbibigay ng way out,
ng daan para malagpasan natin ito, para matakasan natin ito, para mapagtagumpayan natin ito. Sabi, He will also provide a way out so that you and I can endure it. What a promise, no? There is already a promise of victory in these verses. But listen to this. We have to look for the way out. Meaning to say, pag may temptation, merong way out. Kailangan lang natin hanapin. Nakanya, we have to look for the way out. And we can even ask the Holy Spirit, Lord, saan yung way out dito? So that I will be able to overcome this temptation. Ephesians 6:10-12, finally be strong in the Lord in His mighty power. Put on the full armor so that you can take your stand against the devil's schemes. For your struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Meaning to say, we have to remind ourselves, mga kapatid, na yung laban natin hindi sa tao, kundi sa demonyo. Nakuha sa kaaway. Meaning to say, kung halimbawa nag-aaway kami ng asawa ko, I have to treat ang kaaway ko hindi yung asawa ko talaga eh. Ang kaaway ko yung demonyo na gusto akong tuksuhin, gusto akong gapiin sa pamamagitan ng mga pagsubok sa buhay, tukso, no? Nakanyo. So meaning, yung boss nyo, hindi yan ang totoong kaaway. Yung asawa nyo, lalo na hindi yan ang totoong kaaway. Yung pastor nyo, hindi yan ang totoong kaaway. Yung kasamahan nyo sa simbahan, hindi silang totoong kaaway. Ang totoong kaaway talaga ang demonyo. At ginagamit niya yung mundo, yung kalakaran, kaisipan ng mundong ito, yung laman natin, yung flesh, at syempre yung udyok ng demonyo, yung kanyang panunukso. Now, ang kasunod na strategy para mapagtagumpayan natin yung mga temptations na ito is we need to learn how to be controlled by the Holy Spirit in all situation. So, be controlled by the Holy Spirit. Ang sabi sa Galatians 5:6, sabi, so I say, sabi ni Paul, walk by the Spirit. Lumakad daw tayo sa Spirito. Upang sa ganon, sabi niya, so that you will not gratify the desires of the flesh. Remember, one of the sources of temptation is the flesh. To overcome the flesh daw, walk by the Spirit. Ano ibig sabihin ng walk by the Spirit? Meaning to say, we have to surrender ourselves to the Holy Spirit. We have to be controlled, not by our own will, not by our own emotions, but we have to be controlled by the Holy Spirit. Romans 8:5-6, those who live according to the flesh have their mindset on what the flesh desires. O, paano natin malalaman na we are living in the flesh? Kapag yung utak daw natin nakafocus doon sa panglaman, sa flesh. But those who live in accordance with the Spirit, their minds set on what the Spirit desires. So, paano natin malalaman na kinokontrol tayo ng banal na Spirito? Kapag yung mga isip natin daw, nakatuon naman doon sa mga bagay na pang-spiritual. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Ano daw yung malinaw na indicator na tayo ay controlled by the Holy Spirit? Ano yung makikita natin dito? What kind of life do we have? Sabi rito, when we are governed by the Spirit, we have a life that is governed by peace. Diba? Governed by the Spirit, we have life and peace. Now, sa Ephesians chapter 5 verse 18, may sinabi si Paul kung paano tayo mamumuhay that is controlled by the Holy Spirit. Basahin nga po natin. Ready? Sabay-sabay tayo. Ephesians 5:18, sabi rito, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, ano sabi rito sa atin dito? Be filled with the Holy Spirit. So, anong command? Anong utos sa atin dito ni God? We have to be what? We have to be filled by the Holy Spirit. Nakanyo? Yun yung command sa atin. Kaya lang ang tanong ito, Pastor Jun, paano ba yung mapuspos o mapuno ng banal na spirito? Kasi alam nyo, meron dito mga maling interpretation eh. Kailangan daw, parang nagtatrans ka, mga ganun. Kailangan yun, kung ano-ano. Kailangan kikilabutan kang gano'n. Na ganun ba kayo narinig? Kailangan nag-speak in tongues ka. Ganun ba yun? Kailangan ay emotional kang gano'n. Yun bang feel of the Holy Spirit? Actually, hindi. Hindi yun. I mean, you may feel goosebumps. You may cry while you are praying. Pero hindi yun yung hindi talaga yun yung indicator. Pag-aralan natin dito sa mismo, sa talatang ito. Sabi rito, be filled with the Spirit. By the way, yung command to be filled with the Spirit is mentioned before
anong tawag nito? Yung paghahalin tulad. May paghahalin tulad na sinabi si Pablo dito. Inihalin tulad niya ito saan? Sa pag-inom daw ng alak. Sabi niya, huwag kayong maglalasing, na kung saan nagdudulot yan para, sabi, leads to debauchery. Yung paglalasing, nagdudulot para ang tao ay magkasala. Bakit? Kasi pag ang isang tao ay lasing, sino na yung kumokontrol sa kanya? O ano yung kumokontrol sa kanya? Ang kumokontrol sa kanya ay yung spirito ng alak. Meaning to say, pag ikaw ay lasing, nakokontrol ka na nung wine. And so therefore, yung mga taong, actually, mga nakita ko ngayon, tahimik, nagiging madaldal. Yung mga nakita ko lasing, hindi naman, pag normal sila, hindi lasing, hindi naman sila madaldal. Hindi sila kumakanta, o kaya hindi nag-i-English. Pero pag lasing na, abay, pambihira, kumaka-English, wagas. Di ba? Nakita ko yung ganun, maka-English, kumakanta, tapos very bold na ganun. Kasi control siya ng wine. Meaning to say ito, listen to this, to be filled with the Spirit is actually, ang ibig sabihin lang yan is to be controlled. To be controlled by the Spirit. Ibig sabihin, ang namamayani sa atin ay hindi yung sarili nating kagustuhan, hindi yung sarili nating kalooban. Ang tanong ito, paano ba ako makokontrol ng banal na spirito? Makokontrol tayo ng banal na spirito kapag number 1, pinapasakop na natin ang sarili natin doon sa salita ng Panginoong Diyos. So, meaning to say, in order for us to be filled by the Holy Spirit, we have to be filled by His Word. Kasi paano ka kukontrolin ng kaisipan, kalooban ng banal na spirito kung hindi mo alam yung kanyang mga salita? Okay, so kailangan puno tayo ng salita ng Panginoon. Tapos nandun yung decision ng kalooban natin, yung will natin is to be submitted to God. Nakuha nyo? So, meaning to say, my mind is filled with God's Word and my will is submitted to the will of God. So meaning to say, I am now under, listen to this, I am now under the influence of the Spirit. Instead of being under the influence of wine, I fill myself with God's Word and I submit myself to God's will. And so therefore, I am now under the influence of the Spirit. Yun ang ibig sabihin ng be filled with the Holy Spirit. Nakuha nyo? So, we have to be filled by the Holy Spirit. So, in simple terms, being filled by the Spirit means we have to yield our lives to God. Moment by moment. How? Through obedience. So, I submit my will to God. I obey Him through prayer, through Scripture, and through having a clean heart. By having all of those, the Spirit shapes our thoughts, our desires, and our actions. So therefore, I am now under the control and influence of the Spirit. By being controlled of the Holy Spirit, I will be able to fight any temptation, the temptation of the world, the temptation of the flesh, and the temptation of the devil. Nyo, mapagtatagumpayan ko yon dahil ang kumokontrol na sa akin ay ang banal na spirito. Maliwanag po ba yan? So, summarize lang natin. So, how am I going to live victoriously? By the way, you and I, we are called to live a victorious life. Ano sabi ni Jesus? I came to give you life and have it more abundantly. Meaning to say, calling natin yun. Calling mo at calling ko ang mamuhay ng matagumpay. Pero may kailangan tayong gawin. Una, kailangan alam natin yung tatlong source na pinanggagalingan ng temptation. Mundo, laman, at saka ang kaaway. The world, flesh, and the devil. So, i-identify natin, teka, ito bang kaisipan na ito ay kaisipan ng Diyos o kaisipan ng mundo? Teka, ito bang gagawin ko ay gusto lang ng laman ko o gusto ng banal na spirito? Teka, ano bang kaisipan na ito? Destructive ba ito o beneficial? Pag destructive, sa devil. So, how do you identify if the thoughts are destructive? By the Word of God. Pag alam mong salita ng Panginoon, madali mong ma-identify yung mga lies ng kaaway. So, know the primary sources of temptation. Pangalawa, use the right strategy in order for you to be victorious. How do you, what are the strategy? Number 1, Bible and prayer. So, read your Bible every day. And pray the prayer of, prayer against the devil, against temptation. You can pray, Lord, lead us not into temptation. Pangalawa, when it comes to flesh, sexual sins,
ang utos sa atin, flee, takbuhan. Huwag niyong labanan, no? Hindi niyo malalabanan. Hindi ko malalabanan yan. Kailangan takbuhan, ayawan. Pero ang demonyo, we can resist the devil in our thoughts. Nakuha niyo, we can resist him by submitting ourselves to God. And number 4, we have to be under the control, under the influence of the Spirit. Through that, we will be able to live victoriously. Amen po ba? So how are we going to apply this, no? May dalawa lamang po akong gustong application para sa iyo at sa akin. Number 1, let's just take a moment. Number 1, let's confess to our God any sins that we have committed against the Lord. Ano ba yung mga kasalanan na gawa natin? No? Let's make it a habit to confess every day. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins. Not only that, He is willing to cleanse us from all of our unrighteousness. Ano ba yung mga kasalanan na nagawa natin sa isip, sa salita, sa gawa? Pangalawa, as we confess our sins to the Lord, we can ask Him actually. We can ask the Holy Spirit to fill us. Puspusin niya tayo. Puspusin tayo ng Panginoong Diyos, bigyan tayo ng kapangyarihan so that we will be able to obey Him, to serve Him with His power. Tell Him that you sincerely desire Him, the Holy Spirit, to control your life, your work, your decision making. Let's ask the Holy Spirit, hilingin natin sa banal na Espiritu na i-empower tayo. So yun, confess your sins and ask the Holy Spirit. Amen po ba? Sige, gawin po natin. Gawin natin to ngayon. Siguro, let's take a moment. I want you to take a moment of personal communion with God. Nagbibigay po ako ng siguro 3 minutes, no, so that we'll be able to apply this.